Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Nangyari ito sa lugar ng Davao, sa isang sulok ng masiglang pamayanan kung saan ang amoy ng sariwang sinaing at iba't ibang lutuing Pinoy ay bumabalot sa hangin. Matatagpuan dito ang isang simpleng karinderya na pinamamahalaan ni Cadensyo. Kilala si Cadensyo sa kanyang malawak na ngiti at mainit na pagtanggap sa bawat parokyano. Ang kanyang karinderya ay hindi lamang isang lugar kung saan matatagpuan ang mura at masarap na pagkain, kundi isa ring tagpuan ng iba't ibang uri ng tao, mga manggagawa, estudyante at maging mga abalang residente ng lungsod. Ngunit sa likod ng kanyang palakibigang personalidad at kasipagan sa pagpapakain sa kanyang mga suki, may isang lihim na bumabalot kay Cadensyo. Hindi lamang siya isang ordinaryong may-ari ng karinderya. Sa kanyang pagkatao, nakatago ang isang tradisyon na nagmula pa sa kanyang mga ninuno. Si Cadensyo ay isang antingero. Sa kanyang palad o kaya'y nakatago sa isang bulsa ng kanyang lumang apron, ito ay isang mutya. Hindi ito basta bato o alahas lamang. Ang mutyang ito ay isang pamana, isang sagradong bagay na hinubog ng mga kamay ng kanyang mga ninunong babaylan. Sinasabing ang mutya ay nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan, proteksyon laban sa masasamang espiritu at nagbibigay ng swerte. Ito ang kanyang lihim na sandigan, ang dahilan kung bakit tila walang hirap niyang hinaharap ang mga hamon ng buhay at patuloy na nagbibigay ng ngiti sa kanyang mga parokyano. Ang kanyang karinderya, sa panlabas na anyo ay isang ordinaryong kainan, ay maaring hindi lamang pinagpapala ng kanyang kasipagan at mabuting kalooban, kundi pati na rin ng lihim na kapangyarihan ng mutyang kanyang iniingatan. Paano kaya nito hinuhubog ang kanyang pang-araw-araw na buhay? Ano-ano ang mga kwentong nakakubli sa likod ng kanyang pagiging isang antingero? Ito ang simula ng kwento ni Densyo, ang palangiting may-ari ng karinderya na may taglay na lihim na kapangyarihan. Sa araw-araw na pagmamadali at ingay ng kanyang karinderya, kung saan ang kalansing ng mga plato, iyawan ng mga nag-o-order at usapan ng mga kumakain ay bumubuo sa pangkaraniwang tunog ng kanyang buhay. May isang pangyayari ang tila huminto sa agos ng panahon para kay Cadensyo. Ito ay nang masilayan niya ang isang bagong muka sa kanyang mga parokyano. Nakaupo ito sa isang mesa sa bahaging sulok ng karinderya, kung saan ang anino ng tanghaliang araw ay bahagyang humahalik sa sahig. Naroroon ang isang matandang lalaki. Hindi naman siya kapansin-pansin sa unang tingin. Payat, bahagyang hukot ang likod nito at may mga puting buhok na animoy sinulid ng pilak. Ngunit may isang bagay sa kanya na agad nakakuha ng atensyon ni Cadensyo. Isang uri ng hindi may paliwanag na presensya. Habang abala si Cadensyo sa pag-aayos ng mga bandehado ng bagong lutong ulam sa kanyang lagayan, hindi naman sinasadyang mapadako ang kanyang tingin sa matandang lalaki. Ito ay tahimik na kumakain. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang plato. Ngunit may isang uri ng lakas na bumubukal mula sa kanya. Isa itong enerhiya na halos nahahawakan sa hangin. Tila ba ang buong sulok na kanyang inuupuan ay nababalot ng isang hindi nakikitang aura. Isang bahagyang pag-angat ng ulo ng matanda ang sumunod at ang kanilang mga mata ay nagtagpo.
Sa sandaling yon, para kay Cadensyo, tila tumigil ang mundo. Ang ingay ng karinderya ay biglang nawala. Ang amoy ng pagkain ay humina at ang tanging kanyang nararamdaman ay ang titig ng matandang lalaki. Ang kanyang mga mata, bagamat puno ng kulubot sa paligid, ay tila walang edad. Malalim at mapanuri ito. Meron isang uri ng karunungan at kapangyarihan na nagmumula sa kanila. Isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita. Hindi niya naman lubos akalain na ang simpleng tingin lamang ay maaaring magdulot ng ganitong pagkabigla sa kanya. Para siyang nahulog sa isang balon ng kawalan. Ang kanyang puso ay umabog ng malakas sa kanyang dibdib. At isang hindi may paliwanag na lamig ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kamay na abala kanina ay biglang nanghina at kinailangan niyang kumapit ng maigpit sa gilid ng mesa upang hindi mawala ng balanse. Ilang segundo lamang ang lumipas, ngunit para kay Cadensyo, tila isang walang hanggang panahon ang dumaan. Nang sa wakas ay iniwas ng matandang lalaki ang kanyang titig at muling ibinalik ang atensyon sa kanyang pagkain. Ang mundo ni Cadensyo ay tila bumalik sa normal. Ang ingay ng karinderya ay muling umalingaw-ngaw. Ang amoy ng pagkain ay muling naging matindi. At ang init ng tanghaling araw ay muling naramdaman niya sa kanyang balat. Ngunit wala nang katulad ang lahat. Ang simpleng sulyap na iyon ay nag-iwan ng isang marka sa kanyang kaluluwa. Isang pagkabahala na hindi niya maipaliwanag. Sino ang matandang lalaking yon? Bakit ganoon na lamang ang epekto nito sa kanya? Hindi niya maalala na nakaramdam siya ng ganitong matinding reaksyon sa sinuman, kahit na sa mga kakaibang insidente na minsan niyang nakita dahil sa kanyang pagiging antingero. Ang kanyang mutya, ang pamanang gawa ng kanyang mga ninuno, ay palaging nagbibigay sa kanya ng isang pakiramdam ng seguridad at proteksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, kahit ang presensya nito sa kanyang bulsa ay tila hindi sapat upang paganahin ang kanyang pagkabalisa. Ang enerhiya ng matandang lalaki ay tila mas malakas, mas sinauna at mas misteryoso kesa sa anumang kanyang naranasan. Buong araw ay hindi maalis ni Cadensyo ang imahe ng matandang lalaki sa kanyang isipan. Sinubukan niyang magpatuloy sa kanyang mga gawain, ngumiti sa kanyang mga parokyano at paghain ng masasarap na pagkain. Ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa titig ng matanda. Meron isang pakiramdam ng pagkilala, isang tila nakalimutang alaala na pilit bumabalik sa kanyang kamalayan. Ngunit hindi niya ito mahuli. Cadensyo, ayos lang po ba kayo? Mukha po kayong may sakit. Magpahinga na muna kayo at ako na po ang bahala dito. Pag-aalala dito ng kahera. Hindi. Ayos lang naman ako, Milagros. Marahil sa init ito sa kusina at sa labas eh. Tugon dito ni Cadensyo. Sige po, Cadensyo. Hoy, kayo dyan. May mga nag-aabang pa dun sa kabilang mesa. Puntahan nyo naman agad. Sambit dito ni Milagros habang sinasabihan ang mga katrabaho. Nang matapos kumain ang matandang lalaki, tahimik siyang tumayo at nagbayad sa kahera. Muli silang nagkatinginan, ngunit sa pagkakataong ito, ang titig ng matanda ay tila mas malumanay kahit na may bahid ng lungkot. Isang bahagyang tango lamang ang ibinigay nito kay Cadensyo bago naman ito tuluyang lumabas ng karinderya at nawala sa mataong kalye. Pagkaalis ng matandang yon,
Isang malamig na hangin ang tila umihip sa loob ng karinderya. Kahit na nakasara ang mga bintana at pintuan nito, napahawak si Cadensyo sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay kumakabog pa rin ng malakas. Ano ang nangyayari? Bakit ganito ang kanyang nararamdaman? Sa gabing yon, hindi mapakali si Cadensyo. Madalas siyang mahimbing na nakakatulog pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho. Ngunit ngayon, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at pangamba. Paulit-ulit niyang naalala ang titig ng matandang lalaki, ang kakaibang enerhiya na bumabalot dito. Kinuha niya naman ang kanyang mutya mula sa kanyang kahon. Ito ay isang makintab na bato, hindi masyadong malaki na may kakaibang hubog na tila sumasalamin sa hugis ng isang buwan. Ang init nito ay karaniwang nagpapakalma sa kanya. Ngunit sa gabing ito, tila bahagya lamang itong nagbibigay ng kapanatagan. Sinubukan niyang alalahanin ang mga kwento ng kanyang mga ninuno tungkol sa mutya. Sabi nila, ito ay nagtataglay ng proteksyon laban sa mga masasamang espiritu at nagbibigay ng lakas sa may-ari nito. Ngunit hindi nila kailanman binanggit ang tungkol sa isang taong may kakayahang magdulot ng ganitong reaksyon sa kanya sa isang tingin lamang. Hindi kaya ang matandang lalaki ay may kaugnayan sa kanyang nakaraan? O marahil siya ay isang uri ng espiritu o nilalang na hindi pangkaraniwan? Ang kanyang pagiging antingero ay nagturo sa kanya na hindi lahat ng nakikita ay totoo. At merong mga puwersa sa mundo na hindi maipaliwanag ng ordinaryong pangunawa. Kinabukasan, habang binubuksan niya ang kanyang karinderya, hindi niya maiwasang mapatingin sa sulok kung saan nakaupo ang matandang lalaki kahapon. Wala roon. Ang mga mesa at upuan ay pareho lang. Walang bakas ng kanyang pagdating. Ngunit ang pakaramdam ng kakaibang enerhiya ay tila naroon pa rin. Isang bahagyang bakas na nagpapaalala sa kanya ng kakaibang engkwentro. Sa buong araw, mas naging mapagmatyag si Cadensyo sa kanyang mga parokyano. Sinusuri niya ang bawat mukha nito. Tila ba naghahanap ng anumang paywatig na maaring magpaliwanag sa kanyang nararamdaman. Ngunit ang mga parokyano ay karaniwan pa rin. Ang mga regular na manggagawa na nagmamadaling kumain bago bumalik sa trabaho, ang mga estudyanteng nagtitipid sa kanilang baon at ang mga matatandang residente na naghahanap ng mainit na sabaw sa tanghalian. Lumipas ang mga araw at bagamat hindi na muling nagpakita ang matandang lalaki, ang kanyang presensya ay nanatiling nakaukit sa isipan ni Cadensyo. Paminsan-minsan, habang siya ay nag-iisa sa kanyang karinderya sa gabi, bago isara ang mga ilaw, nararamdaman niya ang isang bahagyang pagbabago sa hangin. Isang parang bulong na hindi niya maintindihan. Isang gabi, habang pinupunasan niya ang mga mesa, napahinto naman siya sa sulok kung saan nakaupo ang matanda. Hinawakan niya ang kanyang mutya. Ang makintab na bato ay bahagyang umiinit sa kanyang palad. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang intusyon, ang pakiramdam na madalas siyang gabayan sa mga hindi pangkaraniwang sitwasyon. Mayroong isang pakiramdam ng koneksyon, isang hindi may paliwanag na ugnayan sa pagitan niya at ng matandang lalaki. Hindi ito isang pakiramdam ng panganib, kundi isang uri ng pagkilala, isang tila na walang bahagi ng kanyang sarili na muling natagpuan. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit alam niyang hindi ito ang huling pagkikita nila.
Ang titig ng matandang lalaki ay nagmulat sa isang bagay sa kanyang loob. Isa itong bahagi ng kanyang pagkatao at kasaysayan na matagal nang natutulog. Sa mga sumunod na linggo, ang karinderya ni Cadensyo ay patuloy na naging abala. Ngunit ang kanyang pag-iisip ay madalas na lumilipad sa matandang lalaki. Sinubukan niyang magtanong sa kanyang mga regular na parokyano kung meron silang nakitang isang matandang lalaki na tila may kakaibang presensya. Ngunit walang sino man ang nakakaalala. Tila ba ang matandang lalaki ay isang panandaliang panauhin lamang sa kanyang buhay? Gayunpaman, ang epekto ng kanilang pagkikita ay nanatili. Mas naging mapagmatyag si Cadensyo sa kanyang paligid. Mas sensitibo sa mga hindi nakikitang enerhiya na bumabalot sa kanya. Ang kanyang mutya ay naging mas malaga sa kanya. Isang koneksyon sa kanyang nakaraan at isang gabay sa kanyang kasalukuyan. Hindi niya alam kung kailan o kung muli niyang makikita ang matandang lalaki. Ngunit alam niya na ang kanilang maikling pagtatagpo ay nagbago sa kanya sa isang paraan na hindi niya lubos na nauunawaan. Ang mundo niya na dati ay umiikot lamang sa kanyang karinderya at sa kanyang pang-araw-araw na buhay ay biglang lumawak. Puno ng mga misteryo at mga posibilidad na hindi niya dating napapansin. Habang patuloy niyang pinaglilingkuran ang kanyang mga parokyano, sa bawat ngiti at bawat mainit na pagbati, dala niya ang kakaibang alaala ng titig ng matandang lalaki. Isang paalala na sa likod ng ordinaryong mayroong isang mundo ng hindi pangkaraniwan na naghihintay na matuklasan. Ang kanyang pagiging antingero ay hindi lamang isang lihim, kundi isang tulay sa isang mas malalim na katotohanan. Isang katotohanan na tila handa nang mabuksan sa kanyang harapan. Ang paghihintay ay nagpatuloy, puno ng pag-asa at isang hindi may paliwanag na pananabik sa muling pagtatagpo. Isang malalim na katahimikan na ang bumabalot sa loob ng karinderya ni Cadensyo. Ang mga upuan ay nakapatong na sa ibabaw ng mga mesa. Ang sahig ay bagong walis at ang huling patak ng tubig mula sa kanyang gripo ay tumutulo sa lababo. Kinukuha niya na ang susi sa kanyang bulsa nang biglang bumukas ang pinto. Isang anino ang humugis sa bukana at nang tuluyang pumasok ang figura, nanlaki naman ang mga mata ni Cadensyo. Iyon ang matandang lalaki. Hindi ito ang oras ng pagkain at hindi rin mukhang gutom ang matanda. Nakatayo lamang ito sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Cadensyo. Ang kakaibang enerhiya na naramdaman niya noon ay mas matindi ngayon. Tila bumabalot ito sa buong espasyo ng karinderya. Magandang gabi. Kamusta ang buong araw sa negosyo? Mukhang maswerte ka sa karinderyang ito. Napapansin kong buhos ng mga parokyano, lalo na kapag tanghali. Bati dito ng matanda. Magandang gabi po. Medyo ayos naman po ang negosyo. Maaari ko bang malaman kung ano ang sadya ninyo rito? Tugon dito ni Cadensyo. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi niya alam kung ano ang dapat asahan. Siya nga pala, ako si Adolfo. Isa rin akong antingero. Pagpapakilala dito ng matanda. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ni Cadensyo. Ang mga salitang yon ay tumagos sa puso ni Cadensyo. Isang kapwa niya pala, ngunit bakit siya narito? Ako po si Densyo, ang namamahala at nagmamay-ari sa karinderyang ito. Tugon niya rito. Sinusubukan itago ang kanyang pagtataka. Alam ko, matagal na kitang binabantayan, Densyo.
Sagot dito ni Adolfo. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Isang malamig na kilabot ang dumaloy sa likod ni Cadensyo. Binabantayan. Bakit? Densyo, meron akong 7 mutya. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kapangyarihan at kasaysayan. Ngunit hindi lamang yon ang dahilan kung bakit ako narito. Meron kang isang mutya rin, hindi ba? Patuloy naman dito ni Adolfo. Tila hindi napapansin ang pagkabahala sa mukha ni Cadensyo. Hindi naman alam ni Cadensyo kung ano ang dapat niyang sabihin. Ang kanyang sariling mutya, ang pamanang gawa ng kanyang mga ninuno, ay tila nanghihina sa presensya ni Adolfo. Walang nagawa si Cadensyo kundi ang tumango. Hinawakan niya ang kanyang mutya sa kanyang bulsa. Ang init nito ay hindi sapat upang paganahin ang kanyang kaba. Ang mutya mo, meron itong sumpa. Dagdag pa dito ni Adolfo. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang bulong. Ang mga salitang yon ay tumama kay Cadensyo na parang isang malakas na suntok. Sumpa ang kanyang mutya. Hindi ko alam ang tungkol diyan. Tanggi naman dito ni Cadensyo. Kahit na may isang bahagi sa kanyang isipan na tila sumasang-ayon sa sinabi ni Adolfo. Ang kakaibang reaksyon niya sa matanda ay hindi may paliwanag ng pagkabalisa. Ang iyong ama, Densyo, isa siyang gabunang babaylan. Patuloy dito ni Adolfo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ang mga salitang yon ay nagpatigil sa paghinga ni Cadensyo. Gabunan, isang lahi ng malakas na aswang. Ang mga kwento ng kanyang lola noong bata pa siya ay biglang bumalik sa kanyang alaala. Mga bulong tungkol sa madilim na kapangyarihan at mga nilalang na nagkukubli sa gabi. Ngunit hindi niya kailanman inakala na ang kanyang sariling ama ay isa palang aswang. Subalit umiral ang pagtanggi sa katotohanan. Imposible. Ang aking ama, mabuti siyang tao. Bulong dito ni Cadensyo. Ang kanyang ulo ay umiiling-iling pa. Ang dugo ay hindi mapipigilan, Densyo. Ang iyong ama ay isinilang na meron nito. At ang mutyang yan, nilagyan niya ito ng sumpa upang maprotektahan ka at upang pigilan ang iyong sariling dugo. Sabi naman dito ni Adolfo. Ang kanyang boses ay puno ng panghihinayang. Isang malamig na pawis ang tumulo sa noo ni Cadensyo. Hindi niya maintindihan. Sumpa para sa proteksyon. Pigilan ang kanyang dugo. Ang iyong lahi, ang mga gabunan, sila ay may kakayahang magpalit anyo. Magkaroon ng hindi pangkaraniwang lakas at bilis. Ngunit meron din itong kapalit. Isang matinding uhaw sa dugo at laman. Paliwanag pa dito ni Adolfo. Naramdaman ni Cadensyo ang kanyang sikmura na kumirot. Ang mga kwento ng kanyang lola, hindi lamang pala ito mga kwentong pambata. Ang iyong ama, hindi niya gustong mabuhay sa dilim. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang sarili at ginawa niya ang mutyang yan upang tulungan ka. Ang sumpa nito ay upang pigilan ang iyong sariling dugo na magising upang panatilihin kang tao. Patuloy pa dito ni Adolfo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa karinderya. Tinitigan ni Cadensyo ang kanyang mutya sa kanyang palad. Ang makintab na bato ay tila nagliliwanag sa dilim. Hindi niya kailanman inakala na ang kanyang pinakaiingat-ingatang pamana ay may ganitong madilim na lihim. Pero bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong dito ni Cadensyo.
Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Dahil ang sumpa ay humihina, ang enerhiya ng iyong mutya ay nauubos. Malapit nang magising ang iyong dugo, Densyo. Sagot dito ni Adolfo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Isang matinding takot ang bumalot kay Kadensyo. Ang kanyang dugo. Magising. Anong mangyayari sa kanya? Sa kanyang buhay? Sa kanyang karinderya? Ano pong dapat kong gawin, Tandang Adolfo? Tanong dito ni Kadensyo na ang boses ay tila desperado. Meron lamang isang paraan. Kailangan mong tanggapin ang iyong pamana. Kailangan mong kontrolin ang iyong dugo. Sabi naman dito ni Adolfo. Natigilan si Kadensyo at napatanong kung papaano niya kokontrolin ang pagiging isang aswang. Tutulungan kita. Hindi ako nagkataong napadpad dito. Ang aking mga mutya ay nakaramdam ng paghina ng sumpa ng iyong ama. Alam kong meron kang potensyal, Densyo. Sagot naman dito ni Adolfo. Ipinakita ni Adolfo ang kanyang kamay at sa kanyang palad ay lumitaw ang 7 iba't ibang hugis at kulay na mutya. Ang isa ay tila naglalabas ng kakaibang enerhiya. Isang halo ng kapayapaan at kapangyarihan. Ang bawat mutya ay may kanya-kanyang aral na itinuturo sa iyo. Ang ilan ay magpapalakas ng iyong isip at ang ilan ay magpapatibay ng iyong katawan at ang ilan ay tuturuan kang kontrolin ang iyong uhaw. Paliwanag pa dito ni Adolfo. Hindi naman alam ni Kadensyo kung ano ang dapat niyang isipin. Ang lahat ng ito ay tila isang bangungot lamang. Ngunit ang titig ni Adolfo ay puno ng katapatan at ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanya ay tila nagpapatunay sa kanyang mga salita. Bakit mo ko tutulungan? Tanong dito ni Kadensyo. Ang kanyang pagdududa ay nananatili. Dahil nakikita ko ang iyong ama sa iyo. Nakita ko ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagnanais na maging iba. Hindi ko siya natulungan noon. Ngunit hindi ko hahayaang maulit ang kasaysayan. Sagot naman dito ni Adolfo. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Tinitigan ni Kadensyo ang 7 mutya sa palad ni Adolfo. Pagkatapos ay ang kanyang sariling mutya sa kanyang kamay. Ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanya. Siya ay hindi lamang isang ordinaryong may-ari ng karinderya. Meron siyang isang madilim na pamana. Isang lihim na matagal nang nakatago. Sige, payag ako. Tuturuan mo ko. Sabi naman dito ni Kadensyo. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Magaling. Hindi magiging madali. Ngunit sama-sama nating haharapin ito. Isang bahagyang ngiti naman ang lumitaw dito sa mukha ni Adolfo. Mula sa gabing yon, nagsimula ang lihim na pagtuturo ni Adolfo kay Kadensyo. Sa loob ng tahimik na karinderya, pagkatapos ng oras ng negosyo, tinuruan ni Adolfo si Kadensyo tungkol sa kanyang pinagmulan, ang kasaysayan ng mga gabunan at ang kapangyarihan ng kanyang dugo. Dito tinuruan niya si Kadensyo kung papaano gamitin ang kanyang mutya, hindi lamang bilang proteksyon, kundi bilang isang paraan upang kumonekta sa kanyang sariling dugo, upang maramdaman ang agos nito at simulan itong kontrolin. Ang bawat isa sa 7 mutya ni Adolfo ay may kanya-kanyang layunin sa pagsasanay ni Kadensyo. Ang isa ay nagpatalas ng kanyang pandama. Ang isa naman ay nagpalakas ng kanyang katawan. At ang isa ay tumulong sa kanya na harapin ang kanyang takot.
Hindi naging madali ang pagsasanay. May mga pagkakataon na nahihirapan si Cadensyo na kontrolin ang kanyang sarili. Ang uhaw ay bumabangon mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ngunit sa bawat pagkakataon, naroon itong si Adolfo upang gabayan siya, upang paalalahanan siya sa pangarap ng kanyang ama na mamuhay ng isang normal. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unting naramdaman ni Cadensyo ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang kanyang pandama ay naging mas matalas. Ang kanyang lakas ay tumaas at ang kanyang pagkontrol sa kanyang sarili ay lumakas. Ang kanyang mutya na dati ay isang misteryosong bagay lamang ay nagsimulang tumugon sa kanyang kalooban. Ang init nito ay naging isang mapagkakatiwalaang kasama. Ngunit alam nilang pareho na ang kanilang paglalakbay ay hindi pa natatapos. Ang sumpa ng kanyang ama ay patuloy na humihina at ang araw na maaring dumating na kailangan niyang harapin ang buong lakas ng kanyang pamana. Sa kabila ng lahat, hindi nawala ang pag-asa ni Cadensyo. Sa tulong ni Adolfo at sa pamamagitan ng kanyang sariling determinasyon, naniniwala siyang makakahanap siya ng paraan upang balansehin ang kanyang dalawang mundo, ang ordinaryong buhay ng isang may-ari ng karinderya at ang lihim na pamana ng isang gabunan. Ang kanyang karinderya, na dati ay simbolo lamang ng kanyang simpleng buhay, ay naging isang sangtuaryo, isang lugar kung saan ang ordinaryo at ang hindi pangkaraniwan ay nagsasama. Isang lugar kung saan niya natutunan ang tunay na kahulugan ng kanyang pagkatao. At habang patuloy niyang hinaharap ang bawat araw, dala niya ang lihim ng kanyang dugo at ang pag-asang isang araw ay ganap niyang makokontrol ang kanyang kapalaran. Ang mga linggo ng lihim na pagsasanay ay tila lumipas na parang mga sandali. Ang pagtuturo ni Adolfo ay naging gabay ni Cadensyo sa pag-unawa at pagkontrol sa kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang dugo. Ngunit ang babala ni Adolfo tungkol sa humihinang sumpa ay palaging nakabitin sa hangin. Isang madilim na ulap sa kanilang pagsisikap. Nang papalapit na ang kabilugan ng buwan, isang hindi mapakaling pakiramdam ang bumalot kay Cadensyo. Hindi ito ang pangkaraniwang pagkapagod pagkatapos ng maghapong trabaho sa karinderya. Mayroon isang uri ng pangangati sa kanyang balat, isang pulso ng kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat, at isang matinding uhaw na hindi mapawi ng tubig. Ang kanyang mga panaginip ay napuno ng mga anino at mga bulong na hindi niya maintindihan. Isang gabi, habang sila ni Adolfo ay nagsasanay sa loob ng saradong karinderya, biglang napahawak si Cadensyo sa kanyang ulo. Isang matinding sakit ang tumusok sa kanyang sentido, kasabay ng isang mainit na daloy na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang buto. Ang kanyang mga kuko ay tila humahaba. Ang kanyang mga mata ay nagiging mas sensitibo sa liwanag. At isang hindi mapipigilang pag-ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Napaatras naman itong si Adolfo. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pag-aalala. Nakita niya ang nangyayari. Ang matagal nang kinatatakutan nilang sandali ay dumating na. Ang sumpa ng ama ni Cadensyo ay tuluyan ng humihina at ang dugo ng gabunan ay humihingi ng paglabas. Densyo, pigilan mo yan. Kontrolin mo ang iyong sarili. Sigaw dito ni Adolfo. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Ngunit hindi na makarinig si Cadensyo. Ang sakit ay naging mas matindi. Ang uhaw ay naging parang apoy na sumusunog sa kanyang loob. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig.
Ang kanyang mga buto ay tila nagbabago ang hugis sa ilalim ng kanyang balat. Dito mabilis na bumulong si Adolfo ng isang sinaunang orasyon. Ang kanyang mga kamay ay nakataas na parang humihingi ng tulong sa mga hindi nakikitang puwersa. Ang hangin sa loob ng karinderya ay tila bumigat. Isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa kanilang dalawa. Ngunit tila hindi sapat ang kanyang mga orasyon upang pigilan ang malakas na pagbabagong anyo ni Cadensyo. Ang katawan ni Cadensyo ay nagsimulang lumaki. Ang kanyang mga kasuotan ay tila pumupunit sa kanyang lumalaking pangangatawan. Ang kanyang balat ay nagdilim. Ang kanyang mga kuko ay humaba at tumutulis na parang mga kuko ng agila. Mula naman sa kanyang noo ay umusbong ang dalawang matutulis na sungay. Balot ito ng puting buhok na humahaba at kumakapal sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kabaitan ay naging mapupula, nagniningning sa isang uhaw na hindi mapigilan. Sa loob ng ilang sandali, ang anyo ni Cadensyo ay ganap nang nagbago. Wala na roon ang palangiting may-ari ng karinderya. Ang nakatayo sa harapan ni Adolfo ay isang malaking nilalang, isang gabunan sa kanyang pinakakakatakot-takot na anyo. Ngunit sa gitna ng nakakatakot na pagbabago nito, may isang bagay na nanatiling hindi nagbabago. Sa kaibuturan ng mapupulang mga mata ng gabunan, sa gitna ng uhaw at ng bagsik ng kanyang bagong anyo, naroon pa rin ang isang bahagi ni Cadensyo. Ang kanyang diwa, ang kanyang kaluluwa ay nanatiling tao. Mayroong isang bahagyang pagtataka sa kanyang tingin, isang tila pagkalito sa kanyang bagong anyo. Hindi niya lubos na maunawaan ang nangyayari sa kanya. Densyo, naririnig mo ba ako? Ikaw pa rin iyan. Bulong dito ni Adolfo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ang gabunan ay umangal, isang tunog na nagpapakita ng sakit at pagkalito. Ang kanyang malalaking kamay na may matatalas na kuko ay nangangatog. Tila nagnalaban ang dalawang bahagi ng kanyang pagkatao, ang uhaw at ang kabaitan, ang halimaw at ang tao. Ang iyong ama, hindi niya ito gustong mangyari sa iyo. Lumaban ka, Densyo. Patuloy dito ni Adolfo. Sinusubukang abutin ang kahit na maliit na bahagi ng kanyang dating kaibigan. Tila may bahagyang pagbabago sa mapupulang mga mata ng gabunan. Merong isang tila pagkilala, isang bahid ng sakit na dating nakikita sa mga mata ni Cadensyo. Ang kanyang pag-ungal ay humina, naging isang mahinang daing. Ang iyong karinderya, ang iyong mga parokyano, ang iyong buhay, Densyo. Patuloy pa dito ni Adolfo. Sa mga salitang yon, tila may isang maliit na sinag ng liwanag ang tumagos sa kadiliman ng mga mata ng gabunan. Ang kanyang malalaking kamay ay bumaba. Ang matatalas na kuko ay bahagyang umurong. Adolfo. Isang garalgal na boses ang lumabas sa lalamunan ng gabunan. Isang boses na bahagyang pamilyar, ngunit puno ng hirap. Ngunit ang pagkontrol ay panandalian lamang. Ang uhaw ay muling bumalik, mas matindi. Ang mapupulang mga mata ay muling nagniningning sa uhaw. Ang pangil ay bahagyang lumabas mula sa kanyang bibig. Ang gabunan ay muling umungal. Ang kanyang katawan ay nanginig sa isang hindi mapipigilang pagnanais. Kailangan mong lumayo, Adolfo. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Garalgal na sabi dito ng gabunan. Ang kanyang boses ay puno ng hirap. Alam ni Adolfo na tama si Densyo. Sa kabila ng bahagyang pagkontrol, ang lakas ng pagbabagong anyo ay napakalakas.
Kung mananatili siya roon, maaring mapahamak siya. Ngunit hindi niya maaring iwanan si Densyo sa ganitong kalagayan. Hindi kita iiwan. Sasamahan kita sa laban na ito, Densyo. Sabi naman dito ni Adolfo. Ang kanyang boses ay pawang matatag. Ang gabunan ay tumingin kay Adolfo. Ang kanyang mapupulang mga mata ay puno ng pasasalamat at pangamba. Isang malakas na ungol ang muling kumawala sa kanyang lalamunan at bigla siyang tumalon palabas ng bintana ng karinderya. Nawala ito sa dilim ng gabi. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Adolfo. Alam niyang kailangan niyang sundan si Densyo upang subukang tulungan siya na kontrolin ang kanyang sarili bago pa siya makapanakit ng iba. Mabilis niyang kinuha ang kanyang 7 mutya. Ang bawat isa ay nagniningning sa mahinang liwanag ng buwan at tumalon din palabas ng bintana si Adolfo. Hinabol ang kaibigang nilalang na dating kanyang kaibigan. Ang kabilugan ng buwan ay nagbibigay ng madilim na liwanag sa mga lansangan ng bayan. Ang gabunan na minsan ay si Densyo ay tumatakbo sa mga eskinita. Ang kanyang malalaking paa ay lumilikha ng mahinang yabag sa mga bato. Ang uhaw ay patuloy na sumusunog sa kanyang loob. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang diwa, naroon pa rin ang isang maliit na tinig na humihiling sa kanya na pigilan ang sarili. Sinundan niya si Adolfo. Ang kanyang mga mata ay matalas na naghahanap sa dilim. Alam niyang hindi niya maaring labanan ang gabunan sa pisikal na paraan. Ang kanyang tanging pag-asa ay ang kanyang mga mutya at ang kanyang kaalaman sa sinaunang orasyon. Nakita niya ang gabunan na huminto sa isang bakanting lote. Nakaharap sa buwan. Ang kanyang katawan ay nangangatog. Ang kanyang mga kuko ay humahaba at umuurong. Tila nakikipaglaban siya sa isang hindi nakikitang kalaban sa loob ng kanyang sarili. Densyo, alalahanin mo ay yung mga tinuro ko sa'yo. Ang iyong diwa ay mas malakas kesa sa iyong dugo. Sigaw dito ni Adolfo habang lumalapit sa kanya ng dahan-dahan. Hindi ko kaya, Adolfo. Ang uhaw, napakalakas. Ang gabunan ay lumingon kay Adolfo. Ang kanyang mapupulang mga mata ay puno ng pagdurusa at puno ng garalgal na tono. Subukan mo, Densyo. Isipin mo ang iyong karinderya, ang iyong mga parokyano, ang iyong buhay. Hindi ka isang halimaw, Densyo. Ikaw ay isang tao. Pakiusap pa dito ni Adolfo. Sa mga salitang yon, tila may isang maliit na pagbabago sa anyo ng gabunan. Ang kanyang puting buhok ay bahagyang lumambot. Ang kanyang mga sungay ay tila bahagyang umurong. Ngunit ang kabilugan ng buwan ay nasa rurok na nito. Ang lakas nito ay tila nagpapalakas sa dugo ng gabunan. Ang pagbabago ay muling nagsimula. Mas mabilis at mas mabagsik kaysa kanina. Alam ni Adolfo na kailangan niyang gumawa ng isang bagay at mabilis. Dito itinaas niya ang kanyang 7 mutya. Ang bawat isa ay nagniningning ng mas maliwanag sa liwanag ng buwan. Sinimulan niyang bumulong ng isang mas malakas na orasyon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Ang enerhiya mula sa mga mutya ay dumaloy patungo sa gabunan. Isang halo ng kapayapaan at kapangyarihan. Ang katawan ng gabunan ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mapupulang mga mata ay pumikit sa sakit. Tila nakikipaglaban siya sa dalawang magkaibang puwersa. Ang uhaw ng kanyang dugo at ang kapayapaan ng mga mutya. Ilang sandali ang lumipas na tila isang walang hanggang panahon nang sa wakas ay dumilat ang mga mata ng gabunan. Ang pula ay bahagyang humupa
na haluan ng isang bahid ng kanyang dating kulay. Ang kanyang katawan ay nanatiling malaki at mabalahibo, ngunit ang bagsik sa kanyang muka ay tila nawala. Ngunit alam nilang pareho na ang laban ay hindi pa tapos. Ang kabilugan ng buwan ay mananatili sa kalangitan hanggang sa madaling araw at ang uhaw ay maaaring bumalik anumang oras. Kailangan nilang maghanap ng isang paraan upang ganap na makontrol ang kanyang pagbabago, upang hindi na siya maging banta sa kanyang sarili at sa iba. Sa gabing yon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula ang isang bagong yugto sa buhay ni Cadensyo. Hindi na lamang siya isang antingero at may-ari ng karinderya. Siya ay isang gabunan na pilit na tinatanggap ang kanyang pamana na may tulong ng isang kapwa antingero na naging kanyang tagapagturo at kaibigan. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng panganib at kawalan ng katiyakan. Ngunit meron silang isang bagay na hindi maaring talunin: ang lakas ng diwa ng tao at ang pag-asa para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Ang mga sumunod na gabi ng kabilugan ng buwan ay naging pagsubok, ngunit sa bawat paglipas nito, natutunan ni Cadensyo ang higit pa tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang kakaibang kalagayan. Sa tulong ni Adolfo, natuklasan niya ang mga lihim ng kanyang dugo, ang mga limitasyon at ang hindi inaasahang kapangyarihan nito. Hindi na siya basta biktima ng pagbabago. Unti-unti siya ay naging isang biyasang gabay nito. Ang anyong halimaw na dating nagdudulot ng takot at pagkalito ay naging isang kasangkapan, isang proteksyon, hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa iba. Natutunan niyang kontrolin ang uhaw, na ituon ang kanyang lakas sa pagprotekta sa mahihina kesa sa pananakit. Ang kanyang diwa ng pagiging tao, ang kabaitan ni Cadensyo na kilala ng kanyang mga parokyano, ay nanatiling matatag sa kaibuturan ng gabunan. Samantala, sa araw ay si Cadensyo ay patuloy pa rin sa kanyang pang-araw-araw na buhay bilang ang palangiting may-ari ng karinderya. Walang sino man sa kanyang mga parokyano ang nakakahalata sa kanyang lihim na buhay sa gabi. Ang pagbabago ay naging maingat na pinamamahalaan ang pagod sa kanyang mga mata at ipinaglalaban sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Ngunit ang kanyang pananaw sa mundo ay nagbago. Mas naging sensitibo ito sa mga nararamdaman ng iba, mas mapagmatyag sa mga kakaibang pangyayari sa kanyang paligid. Ang kanyang mutya na dating isang simbolo ng kanyang sumpa ay naging isang tulay sa kanyang dalawang mundo, isang paalala ng kanyang pinagmulan at ang kanyang responsibilidad. Ang karinderya ni Cadensyo ay patuloy na naging sentro ng kanilang maliit na mundo. Isang lugar kung saan ang halimuyak ng lutong bahay ay humahalo sa kakaibang enerhiya ng proteksyon. Ang mga ngiti at pasasalamat ng kanyang mga parokyano ang siyang nagpatibay sa kanyang desisyon na tahakin ang landas ng kabutihan, kahit na ito ay puno ng panganib at pagsubok. Si Adolfo naman, ang matandang antingero na nakakita sa kabutihan sa puso ng isang nilalang na dapat sana'y kinatatakutan, ay hindi lamang isang tagapagturo, kundi isang tunay na kaibigan. Ang kanilang pagkakaibigan ay isang patunay na kabutihan ay maaring umusbong sa pinakamadilim na sulok, at ang pagkakaiba ay maaring maging isang lakas tungo sa mas malaking layunin. Sa paglipas ng mga taon, ang bayan ay naging isang lugar ng kapayapaan sa gitna ng mga kwento, lalo na ng kababalaghan sa ibang bayan. Ang mga nilalang ng dilim ay natakot na tumapak sa kanilang teritoryo. Alam ng mga ito na merong dalawang tagapagbantay na handang ipagtanggol ang kanilang tahanan. At sa bawat paglubog ng araw at muling pagsikat ng buwan,
si Cadensio, ang dating may-ari ng karinderya, ay patuloy na nagbabantay. Isang halimaw sa anyo, ngunit ang pusong dalisay, kasama ang kanyang kaibigang antingero. Pinanatili nilang ligtas ang kanilang bayan mula sa mga anino ng gabi. Ang kanilang kwento ay hindi lamang isang alamat, kundi isang inspirasyon. Isang paalala na ang kabutihan ay walang anyo, walang pinanggalingan at maaring umusbong sa kahit sino, kahit sa isang anak ng gabunang babaylan. Sa kanilang pagtutulungan, natagpuan ng bayan ang tunay na kahulugan ng kaligtasan at pag-asa. Wakas. Okay, so yon. Grabe tong kwento na to mga kabaryo. Hindi siya ganun na aksyon talaga na gaya ng mga nakaraang mga kwento natin, pero kita niyo naman, gabunang babaylan. 'Di ba? Anak to si Cadensio. Sana medyo nabitin ako sa kwento. Sana nagkaroon ng part na parang may time na nakipaglaban siya sa kapwa gabunan, 'di ba? Pwedeng ganun. Kaya lang kasi itong si Adolfo, ito yung parang gabay niya. So, parang hindi rin mangyayari talaga yun. Pero para sa akin, napakaganda ng kwento ngayon. Saka, yun nga, ang lakas nung 7 mutya. Hindi na nabanggit, pero feeling ko naman lahat yun, mutya ng kalikasan. So, yun. Siya nga pala, comment din kayo kung tagasan kayo mga kabaryo para alam ko kung saan nakakarating yung kwento natin. No? Sa muli, maraming salamat. Ako to si Kwentong Baryo. Hanggang dito na lang muna. At yun nga pala, bago lahat, sana sa mga gustong kumuha ng gamit, pahintay lang. Inaayos na natin yung Shopee natin sa TikTok. Tapos, magkakaroon pa tayo ng mga freebies marami. Yung mga pending, pahintay lang kasi tinatrabaho ko na yan para isang padalahan na lang. Hassle kasi, para hindi na kayo payment first, kumbaga pwede tayong mag-COD, no? So, yun. Pwede nyo pa rin akong kontakin sa Facebook page, Kwentong Baryo Official yan. May kita nyo, kami lang naman yun ni Tito Proy. So, yun. Bali, hanggang dito na lang, hanggang susunod na kwento. Maraming salamat.